So last November 12, around 9 p.m. po, we successfully conducted a bypass operation against alias Ricky. So he was a male, 48 years old, single and a fisherman. And na-residence po siya ng Barangay Buboy, Agno, Pangasinan. So we successfully confiscated more or less 2 kilograms of suspected shabu with a standard drug price of 13.6 million pesos. Isa lang po yung ating arrested suspect. So dahil na rin po sa mga information na binibigay sa atin ng community and of course nung help ng aming confidential informant. So yun, kapag conduct tayo yun ng successful bypass operation against nga dito sa ating arrested suspect na si alias Ricky. The transaction was held on his residence, doon mismo sa harap ng kanyang bahay. Doon natin siya nahuli and doon natin nakuha yung itong 2 kilo ng shabu, Kabombo Oliver. Yung ating confiscated na 2 kilograms of suspected shabu was already turned over to the Pangasinan Provincial Forensic Unit for laboratory examination. So nakuha na rin po natin yung result and it was given a positive result for the presence of methamphetamine hydrochloride or yung ito nga tinatawag nating shabu. Then yung ating arrested suspect naman is already inquested kanina sa Alamino City, RTC. So binigyan na rin tayo ng resolution ng ating fiscal for the violation of Section 5 of the RA 9165 o yung ating Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. And now, tinurn over na rin po natin sa Bani Municipal Police Station yung ating arrested suspect for temporary detention, Kabombo Oliver. Then, based naman sa kanyang revelation and documented by our custodial debriefing report, yung brief description po ng ating arrested suspect, Kabombo Oliver, is a surrendery po siya ng mga floating shabu in the area of Municipality of Agno last June 2025. So nag-surrender daw po siya ng ilang piraso or packs of shabu. Then ang sabi niya is nakapagtago daw po siya ng 2 piraso. Kaya naglaylo po siya ng ilang months. Then dahil nga po sa kahirapan din po ng buhay, yun din po ang kanyang revelation para po mapasuportahan po sana ang pag-aaral ng kanyang anak. Na temp po siya na itago itong mga illegal shabu na ito. And then comes upon napag-isip niya ng ibenta. Then ganun din po dahil po sa tulong ng ating mga community and ng ating confidential informant, yun nga po na gawan po natin ng paraan para i-transact po itong ating arrested suspect. Naman sa mga revelation niya, Kabombo Oliver, yung 2 na lang daw po talaga ang naitago niya. And may mga informations din siya na mga kapwa niya fishermans and other personalities na ni-reveal niya. So, ginagawa na natin ng documentation and of course, gagawan din natin mga actions taken kagaya ng monitoring and validation dito sa mga personalities na ibinigay niya sa atin, Kabombo Oliver. And with regards naman sa classification ng ating arrested suspect, he was classified as a high-value individual. Dahil nga dito sa malaking pagkakuha natin ng droga. Dahil nga dito sa kahirapan daw ng buhay, nagawa niya yung gantong bagay sapagkat na-surrender niya naman yung mga ibang na-discover niya nung siya ay lumaot that time na ito nga kasagsagan ng ating mga floating shabu. Despite na nakapag-surrender siya ng mga ilang pakete ng shabu, nakapagtago pa siya or nakapag-saving siya para daw sana sa future ng kanyang mga anak. But it comes na ito, mali nga yung mga ginawa ng ating arrested suspect, kaya ginawa din natin actions taken. So, based dito sa ating suspect, Oliver, ngayon lang din talaga siya nagbenta and accidentally nahagip po siya ng ating confidential informant na naghahanap ng sure buyer. Ito po yung ating constant reminder sa ating komunidad. And of course, ating mga concerned citizens na nakakaalam sa mga ganitong informasyon, wag po sana tayong magpatubili or huwag tayong matakot na magbigay alam sa ating mga otoridad or sa ating mga pinakamalapit na police stations or sa aming ahensya, ang PNP Drug Enforcement Group, Special Operations Unit 1, na ipagbigay alam yung mga ganitong activities na kanilang na-observe within their area of responsibility.
So, nagpapasalamat pa rin kami sa mga community natin dito sa mga informations na binibigyan nila through their information sharing. Nakakapag-conduct tayo ng validation and monitoring dito sa ating mga drug, yung mga nakapag-surrender ng mga floating shabu. So, as of now, Kabombo Oliver, ongoing yung ating mga monitoring and validation dito sa ating mga surrendery ng floating shabu last June 2025 para makapag-conduct tayo ng mas malalim na information gathering para kung may mga sakaling nakapagtago pa or savings nga kung sakali is makuha natin or mai-surrender na lang nila. Nais ko din pong pasalamatan yung ating mga kasamahan sa ating laban kontra illegal na droga, ang ating PIDEA Pangasinan. Of course, ang ating Pangasinan Police Provincial Office na pinangungunahan po ni Police Colonel Arbel Mercolio, ang ating OIC ng Pangasinan PPO. And of course, yung ating mga Pangasinan PPDEU, yung ating Pangasinan PIU, yung ating mga kasamahan sa PIDEA Pangasinan, and of course sa ating dedication and seizing work ng ating commander ng PNP SOU 1, Police Colonel Ariel A. Kapukaw, and of course sa team members ko na hindi nagsasawang magtrabaho para sa bayan. And then thank you po sa ating lahat. Wag po sana tayong matakot once again na magbigay alam sa mga gantong activities within our area.